Simula kaninang umaga ng Setyembre, 4 abala na lahat ng news channel. Pinuputol ng Washington ang pondong militar para sa mga bansang nasa hangganan ng Russian Federation. Tayong lahat ay pinapabayaan, tuluyang tinatanggal ng mga Amerikano ang pondo para sa mga bansang Europeo na katabilang ng mga agresibong Ruso. Tara, alam mo na, huwag tayong magpanik, huwag ganyan. Oh, ayan na, tapos na tayo. Isa-isahin natin, sa simpleng salita, kung ano ang ibig sabihin nito para sa Europa at para sa Ukraina. Kasi nagkaroon ng panik dahil sa balitang babawasan ang 333 ika na bahagi ng pondo ng Pentagon. Nagkataon ding kasabay ng pagtalakay sa mga garantiya ng seguridad para sa Ukraina sa Paris. Naghahanda ang Europa ng misyon sa Ukraina anuman ang mangyari. Ito ay pagsasanay, pagkukumpuni, PVO, lohistika at cybersecurity. Lahat ng ito ay mula sa Amerika sa ilalim ng Seksyon 333. Ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Sa madaling salita, himayin natin ang lahat ng ito base sa mga katotohanan at walang emosyon. Itong balita na sinasabi na tuluyang pinuputol ng mga Amerikano ang pondo para sa mga programa ng mga bansang Europeo na katabi ng Rusya, medyo pinalabis na balita ito. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Ngayon ay ika-4 ng Setyembre ayon sa kalendaryo. Pag-usapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Bago tayo magsimula, paalala lang na araw-araw may analytical na balita sa YouTube channel na ito. Para laging updated, mag-subscribe sa YouTube channel na ito at i-like ang episode na ito. At kung mas gusto ninyo ang maikling balita, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Doon agad naming pinopost ang balita kapag may dumarating. Nasa video description ang link. Simulan na natin ang mga detalye. Ayon sa Financial Times, itinigil ng Pentagon ang mga pangunahing security program para sa mga bansang Europeo malapit sa Russia. Una sa lahat, ang Seksyon 333 at ang posibleng inisyatiba sa seguridad sa Baltic Sea. Ayon sa Financial Times, handa na ang Estados Unidos na dahan-dahang itigil ang pangunahing tulong sa seguridad sa mga bansang katabi ng Russia. Ipinapahayag ng mga diplomat ng Europa ang kanilang pag-aalala. Natatakot sa mga magiging epekto nito sa pagpigil. Gayunpaman, ang pondo sa ilalim ng Seksyon 333 ay hanggang Setyembre 2026. Ibig sabihin, hindi pa na-switch ang rublinik. Ngayon pa lang ito inihahanda para i-switch. At gaya ng naiintindihan ninyo, napakalaking pagkakaiba nito. Kumpirmado ng Reuters na balak ng Estados Unidos na unti-unting itigil ang ilang programa ng tulong sa seguridad para sa mga bansang hangganan ng Rusya. Mga benepisyaryo, Estonia, Latvia, Lithuania. Sinasabi ng White House, mga Europeo ang dapat magbayad ng mas malaki. At si Senador Jean Shahin ay pumupuna na sa desisyon. Pinapahina nito ang kahandaan ng kaalyado at nilalagay sa panganib ang sundalo dahil sa bawas na pinagsamang pagsasanay. Simple lang, pinipilit ng administrasyon ni Donald Trump ang Europa gamit ang pera at nagrereklamo ang United States Kongreso na masama ito. Naiinis ang mga kaalyado sa Europa dahil minsan nang nangako ang Estados Unidos na poprotektahan sila. Pero para maintindihan kung ano talaga ang pinuputol, kailangan mo munang malaman kung ano ang Seksyon 333 ng pondo ng Pentagon. Ito ay legal na paraan sa budget ng Pentagon na pinapayagan ang kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos na sanayin at armasan ang mga puwersa ng ibang bansa laban sa mga banta sa seguridad ng Estados Unidos. Uulitin ko, hindi ito humanitarian aid o tulong, kundi pagsasanay ng sundalo at usapin ng komunikasyon at kagamitan. At na napakahalaga, usapin ito ng pagiging compatible ng mga tropa ng Estados Unidos at mga bansa sa Europa. Sa totoo, ang pera ay para sa seguridad ng Estados Unidos kung sakaling kailangan nilang makipagdigma sa Europa. Ito ay nakasaad sa ika-10 na talata ng Seksyon 333 ng pondo ng Pentagon. Magbibigay ako ng CP mula rito. Maaaring magsagawa o sumuporta ang kalihim ng tanggulang pambansa ng Estados Unidos ng pagsasanay at kagamitan para palakasin ang kakayahan ng mga dayuhang puwersa sa operasyong kontra-terorismo at laban sa transnasyonal na mga banta. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng Seksyon 333, itinatataas ng Pentagon ang kakayahan ng mga kaalyadong hukbo hanggang sa matutunan nilang magtrabaho sa iisang sistema kasama ang NATO. Ito ang mismong mga pamantayan na iyon. Kung pag-uusapan ng pera, mula 2018 hanggang 2022 umabot sa
bilyong dolyar ang napunta sa Europa sa ilalim ng Seksyon 333. Ibig sabihin, humigit kumulang 400 milyong dolyar kada taon. At ang Baltic na tatluhan ang naging pangunahing mga tumanggap. Kasabay nito, nakabinbin din ang Baltic Security Initiative na noong huling taon sa ilalim ni Biden ay may 288 milyon. Dito ay malabo pa dahil walang malinaw na tagubilin. Posible itong maisama sa mga babawasan sa Seksyon 333. Ang pangunahing pagkadismaya ay kung paano inihayag sa mga Europeo ng White House ang desisyong ito. Alam nyo, isa pa itong hiwalay na kwento. Ayon sa Financial Times at Washington Post, basta na lang tinipon ng Pentagon ang mga embahador ng grupong Europeo noong nakaraang linggo at sinabing tapos na ang lahat. Walang pera, wala nang detalye, wala nang halaga, basta sinabi lang na wala nang pera. Ayan, inanunsyo na, wala nang pera, tapos na. Ngayon, inilalahad ito ng Washington Post bilang bahagi ng layunin ni Donald Trump na bawasan ang obligasyon at ipasa ang gastos sa mga kaalyado. Sa Capitol Hill, nag-aalala sila na magre-reprogram ang Pentagon ng pondo nang hindi kinokonsulta ang Kongreso ng Estados Unidos. Sa pagsasalin mula sa wikang burokratiko, magiging malaki ang ingay sa mga susunod na araw. Ngayon, sino nga ba ang matalino sa koponan ni Donald Trump at sino ang nagpasimula ng buong proyektong ito? Sa mga bagong realidad ng Pentagon, ang pangunahing ideologo ng direksyong ito ay si Elbridge Colby. Siya nga ang mismong may akda ng estratehiya ng pagtanggi, matagal ng taga-suporta ng pagbibigay prioridad sa pagpigil lalo na sa China. At dito kailangan nating maunawaan na si Colby ay opisyal na inaprubahan ng Senado bilang Deputy Minister of Defense para sa mga patakaran. Ibig sabihin, siya mismo ang taong naghahanda at nagsusulat ng mga ganitong desisyon. Ang problema ay si Elbridge Colby mismo ang nagpasya noon tungkol sa 3 beses na pagpigil ng tulong militar sa Ukraine ngayong taon. Siya mismo, si Elbridge Colby. Ayon sa Financial Times, ang hakbang na ito ay tumutugma sa layunin ni Pangulong Trump na muling suriin ang dayuhang tulong at bawasan ang obligasyong militar ng United States sa ibang bansa. Sabay na inilipat ng Pentagon ang focus nito patungo sa Asia, muling ipinapamahagi ang mga yaman upang labanan ang China. Pero dito, kailangan nating bawasan ang emosyon. Sa totoo lang, kung titingnan sa mas malawak na pananaw, hindi ito tungkol sa biglaang pagsuko ng Europa. Ito ay tungkol sa pangkalahatang arkitektura ng mga prioridad ng White House. Ang Pasipiko ang pangunahing prioridad at ang Europa ay kailangang maging mas independent. Okay, anong ibig sabihin nito sa totoong buhay? Dito, may 3 pangunahing antas tayo. Ang unang militar na seksyon, 333. Sa totoo lang, hindi ito tungkol sa tangke, hindi ito tungkol sa artileriya, hindi ito tungkol sa bakal. Ito ang gulugod ng pangkalahatang seguridad na responsable para sa magkatugmang mga radyo, magkatugmang komunikasyon, magkatugmang pagsasanay, magkasanib na punong himpilan, mga pangunahing set ng armas, mga pasilidad sa pagkukumpuni, at iba pa. Ibig sabihin, ito ay tungkol lahat sa pagsasanay, komunikasyon at lohistika. Ang pagbawas dito ay nangangahulugan ng pagpapabagal sa pagkakapareho ng hukbong NATO sa silangang bahagi. At ito ang pinakamapanganib. Sa NATO, taon-taon nilang binuo ang mga pamantayan ng alyansa na ipinilit nila sa sandatahang lakas ng Ukraina. Halimbawa, ang mga pamantayang ito ay hinuhubog mismo ng mga programang tulad ng pinuputol ng White House. Ibig sabihin, ang mga kaalyado ng Rusya na nasa panganib ay nababawasan pa ang mga programang pangsanay. Magsisimula na ang mga bansang ito na palakasin ang kanilang depensa. At kapag kailangan, handa na ang NATO para sa kolektibong depensa. Makikita natin na ang mga hukbo ng iba't ibang bansa sa alyansa ay kumikilos batay sa kani-kanilang kakayahan at natutunan, hindi sa iisang pamantayan. Mahalaga rin ito sa Ukraina. Habang mas matatag ang Baltics at Polonia, alam mo, mas malaki ang suporta para sa ating PVO para sa mga usapin ng pagkukumpuni at lohistika. Dito rin nanggagaling ang panganib dahil ang pondo ay ginagamit sa pagsasanay upang maging unipormado ang lahat. Ang pangalawang antas ay politikal. Ayon sa Washington Post, taliwas ang desisyon sa mga naunang pahayag ng Pentagon at nag-aalala ang mga mambabatas ng United States at kaalyado sa Europa. Dito, aaminin ko ng tapat, pinapabilis na rin ng Europa ang kanilang muling pag-aarmas, pero ito ay 1 trilyong halaga na aabutin ng 1 dekada.
Ganyang pagtataya ang inilalathala ng mga sentrong Europeo at Atlantiko. Halimbawa, iniulat ng Radyo ng Kalayaan na nanganganib gumastos ng $1 trilyon ang Europa sa muling pag-aarmas dahil sa posibleng pagbabago sa presensya ng Estados Unidos. Ito ang tinatawag na pagdiin gamit ang bulsa. Sinasabi ng puting bahay sa Europa, gusto nyo ng garantiya, magbayad, magtayo ng pabrika at akuin lahat ito. Samantala, kinokonsentra ng Washington ang kanilang mga barko at eroplano laban sa China. Mukhang lohikal naman pero hindi agad makakaangkop ang Europa, sayang. Ang ikatlong antas ay senyas para sa Moscow kapag sinabi ng Pentagon na kami ay nag-aangkop. Sa Kremlin, sa totoo lang, may dalawang reaksyon. Una, propaganda na tipong napagod na ang Amerika, iniwan ang Europa at nag-iisa na lang siya, nagkawatak-watak na ang kanluran. Mas mahalaga ang pangalawang reaksyon dahil ito ang totoong reaksyon. Ibig sabihin, inililipat ng NATO ang kanilang pagsisikap sa mabibigat na armas at air defense, hindi sa walang katapusang pagsasanay. Kaya may kabaligtaran din ang sitwasyon dito. Hindi binabaliwala ang 333 LD na seksyon, pero ipinaliwanag kung bakit kailangang magdagdag ng mga Europeo mula sa sariling bulsa. Narito ang mga mahahalagang paglilinaw. Walang emosyon, diretso lang ayon sa usapan. Una, malinaw na tukuyin ang hangganan. Ang kasalukuyang pondo para sa 333 RD na seksyon ay epektibo hanggang Setyembre 2026. May isang taon hanggang 1.5 ang Europa para magdagdag ng pondo o makipagkasundo sa Washington tungkol sa sabayang pagpopondo ng mga programang nabawasan ng budget. Sa totoo lang, paboritong paraan ito ng administrasyon. Sumisigaw siya ng aalis na kami, tapos na, pero nananatili kami gamit ang pera ninyo. Yan ang gustong makuha ni Trump. May pagkakataon dito para maiwasan ang trahedya. Oh, maging tapat tayo. Siguradong makakahanap ang Europa ng $400 milyong kada taon. Pangalawa, hindi naman pinag-uusapan ang pagtigil ng malalaking supply sa ibang mga paraan. At ngayon sasabihin ko ang isang bagay na hindi kailanman sasabihin ng propagandang Ruso sa ganitong konteksto. Ang mga fighter jet, barko, sistema ng PVO, mga missile, tangke at iba pa na may kinalaman sa bentahan ng armas mula sa Estados Unidos ay ibang usapan iyon at walang nagkakansela nito. Muli na namang kinansela ang pondo para sa mga pagsasanay ng pagkakatugma. Sa madaling sabi, ang kalansay ay totoo at binabawasan habang ang laman ay nananatili. Ngunit kung walang kalansay, mas mahirap gumalaw. Pangatlo, ayon sa Reuters, naglalabas na ng direktang reaksyon ang Kongreso mula sa mga senador ng Demokratiko at ilang Republikano. Sipi, pinahihina nito ang kahandaan at inilalagay sa panganib ang ating mga Amerikanong sundalo sa Europa. At naaalala natin na kahit sa matinding batikos sa NATO, Senado at Kapulungan, ay patuloy na naglalaan ng pondo para sa Europa. Kapag naamoy mo na ang panganib, hindi na ako magugulat kung may mga amyenda, pagharang at pagbabago sa programa sa susunod na linggo. At pampublikong pagdinig, pati si Elbridge Colby, na kontrobersyal. At ang Kongreso, kung gugustuhin nila, ito ang mahalaga. Kung gugustuhin nila, maaari nilang pigilan ang prosesong ito. Ngayon, puntahan natin ang punto. Bakit natin tinatalakay ang paksang ito? Dahil ba kailangan bawasan? Bakit? Itinalaga ng Seksyon 333 ng Pentagon Funds ang oras ng talakayan sa seguridad para sa Ukraine sa Paris. Pansinin, lumabas ang balita sa parehong araw. Naghahanda ang Europa ng misyon sa Ukraine anuman ang mangyari. At dito, pansinin ninyo, nakabilang dito ang pagsasanay, pagkukumpuni, PVO lohistika at cyber defense. At ito mismo ang mga bagay na galing sa Amerika sa ilalim ng Seksyon 333. Kung isasarado ng Amerika ang kanal, kailangang saluhin ito ng mga Europeo sa sarili nilang paraan. Magbuo ng mga pondo, pumirma ng mga kontrata, gumawa ng mga budget at iba pa. Ibig sabihin, dapat agad nilang palitan at gawin ito ng mabilis. Muli, para hindi magkaroon ng pagbaba sa 2026. At syempre, alam nyo, gusto kong sabihin sa mga manonood na nag-init ang ulo dahil sa mga headline na iniiwan na ng Estados Unidos ang mga bansa sa Baltics, iniiwan ang mga bansang katabi ng Russia. Gusto kong sabihin, alam nyo, baka karaniwan lang ito, pero totoo ito. Lahat ng mga mensaheng ito tungkol sa paghinto ng pondo ay hindi pagsuko, ito ay pakikipagtawaran ni Trump sa Europa
at muling paghahati-hati ng mga papel. Sa ganitong sitwasyon, dapat mauna sa aksyon. Ang Europa ang nag-aako ng pagsasanay, pagkukumpuni, operasyon ng United States Military, pati malalaking plataporma, paniniktik, himpapawid at karagatang Pasipiko. Maaaring sinikal, pero mas mabuting alam mo ito kaysa lumala pa. Sa mga Telegram channel, may mga mensaheng tulad ng ibinenta tayo ng Amerika, ibinenta ng Amerika ang Europa, iniiwan ang mga bansa sa Baltics at EBP. Siyempre, alam mo, hindi naman natin kailangang matuwa sa mga ganitong balita. Huwag mong isipin na pinapaganda ko ang realidad, pero dapat nating makita ang buong larawan. Ang hakbang na ito ay tugma sa layunin ni Pangulong Trump na suriin muli ang tulong panlabas at bawasan ang obligasyong militar ng United States sa ibang bansa. Kasabay nito na mahalaga, inilipat ang focus sa Asia, sa China. Hindi ito balitang bago lang ngayon. Matagal na itong inanunsyo, ngayon lang tinutupad. Kung nais ng Ukraine at Europa na mabuhay at magtagumpay, oras na para itigil ang ilusyon na may darating at gagawa ng lahat para sa atin. Ngayon, mapipilitan ang Europa na ilipat ang mga gastusin sa ilalim ng seksyon 333 sa European account. Kung tutusin, alam mo, ito na ang pagkakataon para maging mas mature tayo. Totoo, kailangang akuin ng Europa ang ilang gastusin. Hanggang dito muna ako. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.